Okay, so may bago na naman silang phone. Ito ay ang Vivo V70. Try natin to. So talagang hindi titigil si Vivo na mag-release ng V-series phone every 6 months. And consistent sila with the Vivo V70. So medyo interesting yung take ni Vivo for the Vivo V70. Lahat yan pag-uusapan natin dito sa video. Yung presyo niya, yung mga upgrades, downgrades, changes na ginawa niya, at yung mga compromise na may encounter nyo if ito ang bibilhin nyo na phone for 2026. Pasintabi lang, hindi pa rin ako fully nakaka-recover, so paus pa rin talaga ako. Tapos yung ilong ko, hindi pa rin ako makahinga. So ayun, medyo I'll try my best for this video. Pero anyway, bagong lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Grabe yung flu ko ngayon. And hit nyo rin yung bell icon para mabigay sa mga susunod na videos. Tapos kung sakaling makatulong sa inyo video na to, i-like at i-share nyo na rin. For now, simulan muna natin by unboxing the Vivo V70. Looking at the box, medyo similar siya pero meron tayong mga few changes. Kung papansin niyo, black na talaga fully yung box ng Vivo V70. Pero nandiyan pa rin yung parang circular na shape dito sa kanyang gitna at nakalagay yung model number ng phone na to, which is yung V70 nga. Kapag tinanggal mo yung kanyang cover, makikita mo na ang Vivo V70 na unit covered in protective plastic and kita nyo kagad na iba ang design ng phone na to. Pero syempre, mamaya na natin pag-uusapan yan. Underneath nito ay ang kanyang clear jelly case, ang kanyang mga documents, SIM ejector tool, charging cable at saka charger. Again, no wired earphones now for phones at 2026. So ngayon, dito na tayo sa phone mismo and obviously sa lahat ng mga nakita nyo review, post, videos, and sa thumbnail ko pa lang, iba na ang design ng Vivo V70. And kung makikita nyo, actually very similar siya doon sa mga Vivo X series phones na kaka-release lang last year. And ako personally, nagustuhan ko yung gantong atake ni Vivo na mayat-maya na lang nagbabago din sila ng design ng phone nila para, very fresh para sa ating mga consumer. Ang masabi ko lang sa design na to, very sleek, very clean, and somehow very familiar. Locally available siya in 2 different colors. Meron yung Golden Hour, Alpine Gray, which is yung phone na meron ako ngayon. Personally din, actually buti nga ito yung pinadala nila sa akin. Ito yung gusto kong color between the two. Pero kayo, ano ba yung prefer nyo? I-comment nyo yan below. So, aside pa sa design change, nag-iba yung kabuuang form factor ng phone na to. Completely flat yung back niya, flat yung front niya, mas maliit din ang phone na to, at saka mas magaan siyang dihamak compared sa mga previous V-series phones na na-release ng Vivo. So, kung sakaling mas prefer nyo yung mga mas maliit, mas compact na phone, for sure, matutuwa kayo with the Vivo V70. Meron pa rin siyang IP68 and IP69 rating, tapos gumagamit pa rin siya ng shot sensation core na glass. Meaning lang nito is scratch resistant, dust resistant, at saka water resistant din ang Vivo V70, so panatag kayo na gamitin siya kahit saan. This time din, gumagamit na siya ng aluminum alloy na frame as opposed to the plastic frames na ginagamit before. So, ayun, nakadagdag pa to ng pagiging classy ng Vivo V70 as well as yung durability na hatid ng kanyang aluminum frame. Sa sides ng phone na to, sa kanyang right side, makita nyo ang kanyang lock button at ang kanyang mga volume buttons. Nasa taas, ang kanyang mga speaker grills, at saka sa baba, another set of speaker grills, ang kanyang USB Type-C port, and then finally, ang kanyang SIM card tray. Dual SIM compatible ang Vivo V70 pero hindi siya eSIM compatible, so i-take note nyo na lang yan if sakaling gagamitin nyo ang phone na to. Dito naman tayo ngayon sa display ng phone na to, and given nga na mas maliit ang size niya, meron siyang mas maliit din na 6.59-inch screen. Again, depende nga ito kung ito yung preferred nyo talaga na size ng screen, and fortunately, meron tayong mas mataas sa 1.5K resolution on an OLED display. Nare-retain niya pa rin yung mabilis na refresh rate niya at saka mataas na peak brightness niya. So madali niyo magagamit ang phone na to sa arawan, at kahit buong araw niyo siyang gamitin, less eye strain siya given na mataas ang kanyang refresh rate. With the speakers naman of this phone, kita nyo na dalawa ang kanyang speaker grills. Gumagamit siya ng stereo speakers, and upon testing, meron naman tayong clear enough na speakers. However, hindi ito yung pinakamalakas na speakers, na medyo surprising lang kasi sa mga mas lower budget Vivo phones, meron silang mga 200% volume na speakers. Ito yung
yung mga bagay na medyo namimiss ko sa ibang mga Vivo phones. For the battery naman, meron pa rin siyang 6,500 mAh battery capacity, and upon testing, grabe, very consistent pa rin talaga ang Vivo sa battery life ng kanilang mga phone. Upon gaming for 2 hours on this phone, bumaba lamang ng 15% ang battery ng phone na to kahit pa naglaro ka ng max settings on this phone. And then even trying out PC Mark battery test, inabot siya ng 16 hours and 51 minutes para sa test na ito. Meaning lang nito, dito sa channel, isa na to sa may pinaka-best na battery life na mabibigay sa inyo. And if ever habol nyo talaga ang mahabang battery life, definitely go for a phone like the Vivo V70. If ever naman na malobat kayo na very concerning yung mataas na battery niya, meron naman siyang mabilis na 90-watt charge na inabot lamang ng 1 hour and 10 minutes to fully charge this phone. Surprising siya kasi mataas yung battery capacity niya at hindi naman ganun kataas yung 90-watt actually na charging. Pero for me, mabilis yung 70 minutes to fully charge a phone with this much battery. Ngayon, meron din siyang bypass charging at saka reverse wire charging. So, pwede siyang gamitin as a power bank na very handy kasi malaki nga yung kanyang battery capacity. For the camera naman of this phone, it still retains the 50-megapixel main camera, 50-megapixel telephoto lens, 8-megapixel na ultra-wide lens, and then another 50-megapixel na selfie camera. Na kung titingnan nyo dito sa ating mga main camera photos, definitely maganda ang main camera ng phone na to. No questions asked naman from Vivo. Ewan ko, gusto ko yung mga outputs niya recently. Nagustuhan ko yung timpla ng mga photos nila, especially for the previous phones na na-review ko. And then for the Vivo V70, nare-retain niya pa rin ang quality na to. Dynamic range nga, for some reason, I think nag-improve sila. And dahil gumagamit pa rin siya ng Zeiss camera, meron pa rin tayong magandang timpla sa colors ng kanilang mga phone. Granted, may tendency lang na tumaas yung contrast niya, pero madali nyo lang naman mabago ang timpla ng kanyang mga colors when taking photos. Even zooming in on your photos, definitely hindi kayo may hirapan on this phone, given na may 50-megapixel telephoto lens siya. Kahit mga 3 times zoom pa yan, maganda ang quality niyan, and even up to 10 times zoom, usable pa yan. Lalo na ngayon, kung mahilig kayo manood ng concert, meron pa siyang dedicated na stage mode para kahit yung mga lighting sa concert, ma-adjust nyo na maayos yung colors at makapag-produce siya ng magagandang photos. Ngayon, with an 8-megapixel ultra-wide lens, hindi naman ako masyadong nag-e-expect, pero okay pa rin naman yung output ng Vivo V70 dyan. Unless talagang ika-crop or i-zoom in nyo yung mga photos, hindi nyo naman gaanong mapapansin yung grain ng kanyang mga shots. If ever ngayon na maglo-low light shots kayo, definitely hindi masyadong concern nito. Hindi ko na feel na gamitin yung kanyang night mode. Nag-a-adjust din naman siya minsan, lalo na kapag sobrang dilim. So masabi kong versatile talaga ang rear camera ng Vivo V70. For the selfie photos naman, with a 50-megapixel selfie camera, para sa akin medyo overkill to. And from my experience then with Vivo phones, actually, isa sila sa may pinaka-okay na selfie camera quality recently. So kung mahilig kayo mag-selfie, I do suggest i-check out nyo ang Vivo V70. Syempre, hindi rin mawawala yung AI photo editing, of course, sa mga phones natin ngayon. And for photos taken with AI portrait mode, kaya nyo pa itong ma-edit even further using AI Magic Weather at saka AI Magic Landscape. With AI Magic Weather, pwede nyo mabago yung weather or climate ng mga photos nyo. Tapos for AI Magic Landscape naman, totally baguhin nyo talaga yung location or yung vibe ng entire photo ninyo. As well as yung kanilang bagong AI Voice Enhancer para kapag nagtitake kayo ng videos at merong mga background noise, mas ma-isolate yung voice ng subject nyo. So far, ito yung example ko. Tara, panoorin natin. Hello, si Alvin of Alvin Tries Tech, trying out the microphone of the Vivo V70. Ito, turn on na natin yung vocal enhancement. So, ito yung naging improvement niya after kung i-turn on yung vocal enhancement. Hopefully, nag-improve naman siya. So, makikita nyo, hindi naman completely na-drown out yung background noise, pero, ayun nga, medyo napapahina niya to para mas makapag-focus doon sa subject.
When taking videos naman, kaya mag-shoot ng up to 4K at 60 FPS na. So, mas tumaas ngayon compared to last year. And then, may optical image stabilization niya na when looking at the videos of this phone, masabi ko much better compared to phones na na-release nila recently. So, may mga improvements tayo nakuha. Although, wala masyadong changes pagdating sa hardware, I think lumalaban naman sila pagdating sa mga post-processing at saka sa software improvements ng phone na to. Given nga na meron tayong Snapdragon 7 Gen 4 na chipset on this phone, and nung tinry natin ito by benchmarking the chipset performance, syempre nakapag-deliver ang Vivo V70 dyan. Mabilis ba to para sa kanyang price point? Masabi kong hindi ito ang pinakamabilis na phone. However, alam naman natin na hindi ito madalas talaga yung focus ng Vivo when offering phone sa atin. Gaming on this phone, wala akong naging problema. Very smooth ang aking experience. Even on high settings, hindi ako nagkaroon ng problema on this phone. Casual gaming, even competitive gaming for phones at this price, wala na kayo masyadong magiging reklamo talaga at this point. Ngayon, if na-notice nyo, with the Vivo V70, bago na din yung software na ginagamit niya. So, it's one of the first Vivo phones na release internationally na gumagamit na straight from the box ng Origin OS. So, with Origin OS, meron to mga hatid sa atin na mga bagong programs, mas smoother and mas optimized na software, and mas maganda lang overall yung experience ko on the Vivo V70. Meron siyang up to 4 generations of software support and up to 6 years of security updates. So ito yung mga bagay na hinahabol mo talaga from Vivo phones na longevity talaga yung in-offer nila as opposed dun sa numbers game na pataasan ng performance or palakasan ng numbers or pataasan ng specs pagdating sa kanilang mga phone. Aside pa dyan, meron pa tayong mga other features na nakuha na hatid ng kanyang Origin OS, such as yung kanyang one-tap feature na ngayon, if sakaling may kakilala kayo na gumagamit ng iPhone, as long as meron silang Vivo Share installed on their phones, kaya nyo na mag-share na para naka-airdrop from your Vivo phone to an iPhone. Aside pa dyan, meron na rin kayong private space na basically para siyang app clone, pero phone clone yung ginagawa nyo na yung buong phone nyo, kinuklone nyo into another software na mas private. At kung sakali may mga confidential information or confidential files kayo na kailangan itago sa phone nyo, pwede nyo ma-access yung private space nyo na merong sariling password at pwedeng gumamit ng Face ID para hindi ito basta-basta ma-access ng kahit sino. And also, Origin Island para lang gawing mas efficient yung notifications nyo, as well as kaya nyo mag-drag sa Origin Island nyo para siyang circle to search pero ida-drag nyo lang siya to your Origin Island. At sa lahat ng mga features na to, magkano nga ba ang Vivo V70? So, ang Vivo V70 nakakalagang 31,999 pesos. Isang variant lang siya with 8GB of RAM and 256GB of internal storage. At ito ay isang discussion nga talaga. So, ito ay aabangan nyo talaga at kung napanood nyo yung previous video ko, medyo expect nyo talaga to for phones na lalabas ngayong 2026. Na magtataasan talaga yung mga phone prices natin for this year, given na nagtataasan ang presyo ng RAM at saka SSD. So, hindi exempted ang Vivo V70 dito na nagtaas ng 3,000 pesos compared to the Vivo V60 na wala tayo gaanong hardware upgrades. However, ito, kung ikukumpara nyo siya to the Vivo V60, which is 6 months ago lang kasi. Ito, kasalanan nyo to Vivo Pero kung ikukompare nyo siya sa Vivo V50, which is yung 1 year ago talaga na counterpart ng phone na to, meron tayong upgrade sa chipset, meron na siya ngayon na 8 megapixel na ultra-wide lens, bago pa yung design niya, meron tayong software upgrade, design upgrade, so definitely, big bump talaga siya, or big upgrade talaga siya sa Vivo V50. So, kayo na lang kung paano nyo iti-take yun. Pero para sa akin, kung i-compare ko nga naman siya sa Vivo V50, yeah, makes sense nga naman na marami talaga siyang upgrade, which is yung last year talaga na nirelease na phone compared sa kanya. Natuwa lang ako actually na meron tayong upgrades pa rin na nakuha kahit after 6 months pa lang na na-release phone na to, and understandable talaga para sa akin na nagtataasan ang presyo ng mga phone ngayon. So huwag kayong mabibigla dahil sa susunod na mga reviews ng mga phones, meron tayong mga price upgrades talaga na makuha. Depende na lang kung para sa inyo sulat ba yung mga upgrades na nakuha nyo for phones na nirelease ngayong taon. And again nga, pagdating sa Vivo, and marami rin talaga akong nababasang comment na longevity talaga dahil nagtatagal yung mga Vivo phones sa kanila. Yun na masabi ko about the Vivo V70.
V70 kung sakaling interesado kayo sa phone na to. And nakalagay yan sa YouTube shopping below. Click nyo lang yung link below to get your own Vivo V70. Hopefully nakatulong ang video na to para sa inyo para malaman kung ito na nga ba ang phone na dapat yung kunin nyo in 2026. Again, kung saan hindi pa ka nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.